bilang mga makapangyarihang konsepto na inilalarawan sa paraang tila persona sa Biblia. Ito rin ang isa rin dun sa ating doktrina na parang o tila o waring persona rin, alin yung isang ating doktrina, yung Espiritu Santo. Di ba? Isa sa ating doktrina, yung Espiritu Santo ay hindi persona. No? Tingnan mo na natin to. Ayan. Ang persona ay isang tunay na may kamalayan, kalooban, damdamin, at kakayahang makipag-ugnayan. Ang personification ay isang tayutay, figure of speech, kung saan ang isang bagay, idea, o katangian ay inilarawan na parang tao kahit hindi naman talaga ito tao. So, merong isang yung persona, yun talaga talagang isang kalagayan yon. Pero itong personification tulad nung ating tatalakayin ngayon na Espiritu Santo, tapos yung sa paksa natin, salita ng Diyos at pag-ibig, waring persona, pero sa katotohanan, hindi naman sila isang persona. Tingnan natin yung sa doktrina ng iglesia muna. Yung tungkol doon sa Espiritu Santo, sinama ko na rin sapagkat bahagi rin na parang persona pero hindi naman persona. Alin ba yung mga aliw na susuguin ng Ama? Pakibasa nga muna natin to. Yung 1:14-26. Datapwat ang mga ngaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng sa inyo'y aking sinabi. Ayan. So ito, nung panahon na malapit nang umakyat sa langit ang Panginoong Kristo, no? Sapagkat kasama siya ng kanyang mga alagad. Aalis siya, mawawala siya, no? Sapagkat siya aakyat sa kanyang Ama. Kaya, ang sabi niya, pagka umalis siya, ang Diyos magsusugo ng isang mang-aaliw. Susuguin ng kanyang Ama. Alin yon? Yung Espiritu Santo na siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Kung ating titinan, magtuturo para siyang persona na tulad niya na nagturo sa kanyang mga alagad. Pero, persona nga ba itong mga aliw na siyang Espiritu Santo? Tingnan natin kung sa paanong paraan ba ibinigay ng Ama yung mga aliw na yon sa kanyang mga alagad, sa lahat ng mga tagasunod. Sa paanong paraan ipinagkaloob? Gawa 2:17. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula, at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipagpanaginip ng mga panaginip. Yan. So, ibinuhos. So, ito yung katuparan noong panahon na nung Pentecostes. Diba? Noong nasa langit na ang Panginoong Kristo, yung mga alagad nandyan, magkakasama sila. At sa panahon na yun ng Pentecostes, ibinuhos ng Diyos yung Espiritu Santo sa lahat. So, ibinuhos sa lahat na bahagi. Diba? Na bahagi. Kung yun ay isang persona, hindi maaari, nabahagi nga sa lahat Parang di lang kawangis ng apoy na sila ay bumaba, ibinuhos sa kanila. So lahat ng mga followers, alagad, binuhusan ng Espiritu Santo. Doon sila nagsimulang magsalita ng mga wika. Diba? Doon yun yung panahon na nangyari na pati yung hindi, yung sa dami ng mga lengguwahe o nasyon na nandoon, lahat ng mga salita nila, naiintindihan nila
Yun yung pagsasalita wika ng mga wika. Kahit anong salita yon, anong lahi ka, naiintindihan nila kung ano yung sinasabi nung nagsasalita. Yun yung kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanyang mga alagad. Ibinuhos yung Espiritu Santo. At ano pa yung katunayan na hindi isang persona yung Espiritu Santo? Ano po? Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad, at ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Yan, maraming salamat. So makita natin dito, yung nagawa ng taong kasalanan at kapusungan, ipatatawad sa kanya, sa mga tao. No? Pero yung magkasala ka laban doon sa Espiritu, ay hindi patatawad. Bakit? Kasi pag nagkasala ka sa anak ng tao, ang mga tao noon, nagkasala sa Panginoong Kristo. No? Pinako nila sa krus ang Panginoong Kristo. Ano ang sabi ng Panginoong Kristo noong siya ay pinahihirapan ng mga humuli sa kanya? Panalangin niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinatawad, patawarin mo sila sapagkat ang Panginoong Kristo isang persona na may kakayahang magpatawad. Di ba? Pero yung Espiritu Santo, paano magpapatawad ang isang Espiritu Santo na hindi naman siya isang persona? So, wala siyang kakayahan na magpatawad sapagkat hindi siya isang persona. Ang Panginoon Kristo isang persona, anak ng Diyos, tinatawag ding anak ng tao, nagkasala sa Kanya, pinarusahan siya ng mga tao, ipinalangin niya, pinatawad sila. Pero ang Espiritu Santo, hindi. Parang sa batas ng tao, hindi ba? Nagkasala ka sa isang tao na mabigat. Pero dahil doon sa nakuha sa areglo, napakiusapan, pinatawad ka dahil sa paghingi mo ng kapatawaran, pinatawad ka dahil sa malambot na puso ng tao, pinatawad ka. Pero magkasala ka sa batas ng tao, hindi. Diba? Ang batas ang uusig sa iyo. Ang batas ang siyang hahatol sa iyo. Parurusahan ka. Batay doon sa iyong ipinagkasala. So ganun din kasi yung batas ng tao, hindi naman siya isang persona na magpapatawad sa iyo. Nagkasala ka sa akin, patatawarin kita. Pero mananagot ka sa batas ng tao. So ganun din dito. Nagkasala ang tao kay Kristo, may kakayahan siyang patawarin tayo sa ating kasalanan. Nagkasala ka sa Espiritu Santo, pamumusong, no? Wala daw kapatawaran. Di ba? Hindi ipatatawad sapagkat wala namang persona ang Espiritu Santo. Ano pa yung katunayan na hindi isang persona yung Espiritu Santo? Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lungsod ng trono ang Diyos ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Ayan. Matatagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero. So makita natin, lagi naman dalawang trono yun nandun makikita. Yung trono ng Ama at yung trono ng Anak. Pero wala nang iba na walang luklukan doon yung Espiritu Santo. Wala rin lalo namang walang luklukan doon si Maria. Ano? Iba pa naman yon. So, dito pinakita natin, dalawang luklukan ang pinakikita doon sa langit. Luklukan ng Ama, luklukan ng Anak. Pero yung Espiritu Santo ay walang luklukan na isang ring katunayan na talagang walang isang kalagayan o hindi isang persona yung
Espiritu Santo. So, bukod doon, gaya ng ating paksa, ano pa yung mababasa natin na parang persona, pero hindi naman persona? Ang salita ng Diyos ay parang persona, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talin, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Yan. So, yung salita ng Diyos, waring persona din, di ba? Kung titingnan natin, bumabaon hanggang sa paghihiwalay ka ng kaluluwa. Madaling kumilala ng mga pag-iisip ng mga haka ng puso. Kumikilala. Madaling kumilala daw ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Alin? Yung salita ng Diyos. Kaya kung titingnan mo, para siyang persona. Kumikilala. Nakikilala yung laman ng puso mo. Pero hindi siya isang persona. Yung salita ng Diyos, tulad, halimbawa, tayo, nagbabasa ng banal na kasulatan. Lagi ko rin nababanggit na nagbabasa ka, may nabasa ka, na tumama sa puso mo. No? Dahil meron kang nagawang pagkukulang, kamalian, kuminsan yung binabasa mo, ikaw ang tinatamaan, nakukonsensya ka. Bumabaon sa puso mo. Di ba? Nakukonsensya ka doon sa ginagawa mo. Kaya yun yung sinasabing madaling kumilala ng pag-iisip at mga haka ng puso. Diba? Yung salita ng Diyos. Kaya kita natin, yung mga katangian na yon, nung salita ng Diyos, para siyang persona, pero hindi naman siya persona. Malinaw na ano sinasabi ng banal na kasulatan. Pakibasa rin natin. Malinaw na bagamat salita ng Diyos, ngunit buhay, parang persona, may unawa, karunungan at talino, ngunit hindi persona. Ang mga ganitong katangian ay ginagamit upang madama at maunawaan ng tao kung gaano kabisa ang salita ng Diyos. Hindi ibig ipaunawa na persona nga ang salita ng Diyos. Ibig lamang ipakita sa tao na iba ang salita ng Diyos kaysa kanino mang salita at kinakatawan ang Diyos na nagsalita nito. Yan, ganun kabisa yung salita ng Diyos. No? Pero pinakita nga na hindi siya isang persona. Ano pa? Ang salita ay inilarawan na buhay at gumagalaw na parang may sarili itong kalooban. Ngunit sa ibang bahagi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay tumutukoy sa mga utos, aral at pahayag ng Diyos. Hindi bilang persona, kundi bilang kapahayagan. Ayan. So yun yung salita ng Diyos. Yung mga aral, turot aral ng Diyos. No? Hindi bilang isang persona. Alin pa yung isa na binanggit natin doon sa ating paksa? Yung pag-ibig. Ano naman yung pag-ibig? Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi naghili. Ang pag-ibig ay hindi na magmamapuri, hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inalumana ang masama, hindi naggagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Yan yung mga katangian ng pag-ibig. Di ba? Yan yung mga katangian ng pag-ibig na para siyang persona, waring persona. Pero hindi naman siya persona. So, ganun din naman yung dalawang ating unang tinalakay. Espiritu Santo, yung salita ng Diyos, itong pag-ibig, para lang silang persona. Yung mga katangian ng isang persona, nasa kanila, pero hindi sila mga persona. Ano pa ang bagit?
Makikita natin sa mga talata na ang pag-ibig ay may mga katangian, paugali at kilos na parang isang persona pero hindi persona, kundi pinakikita lamang ang mga kabutihang kayang gawin ng pag-ibig sa buhay ng tao. Ayan. So yun yung mga katangian niya, ano? Ng mga tinalakay natin na yan. Meron pa ba? Yan. Kaya sa ating pag-aaral ay malinaw na ang Espiritu Santo, salita ng Diyos at pag-ibig ay waring mga persona lamang at tanging Diyos Ama at Panginoong Yesus lang ang may luklukan sa langit. Ito ang dapat nating sampalatayanan. Ayan. So yun po yung aral ng Iglesia. Pagdating doon sa Espiritu Santo na waring persona pero hindi man siya isang persona, wala siya isang kalagayan, gayon din naman yung itinulad din doon sa salita ng Diyos at sa pag-ibig na may mga katangian ng isang persona pero hindi siya persona kundi yun yung mga kakanyahan, kapangyarihan na galing sa Diyos. So yun yung binabanggit dito sa ating paksa sa Bible study. So yun po yung ating maikling Bible study para sa umagang ito tungkol sa Espiritu Santo, salita ng Diyos at pag-ibig na waring persona pero hindi naman persona. Meron kayong gustong i-share, idagdag, itanong? Kung wala po, tayo po ay magpapatuloy at binabalik ko po sa ating mahal na diakono. Maraming salamat, Elder Ferdinand A. Lorido, para sa pagliliwanag ng ating Bible study. Sa ating po pagpapatuloy, tayo po ay makikinig ng isang intermission. Ito po ay pinaghandaan ng ating mga mahal na kapatid, Valenzuela Padua family.